Ako si Grace at ito ang kwento ko bago ako tuluyang lamunin ng dilim. 18 taong gulang pa lamang ako nang mabuntis ako kay Jojo. Si Jojo na aking unang pag-ibig, aking mundo, aking pangarap. Sobrang takot ang naramdaman ko, lalo na sa aking mga magulang na kilala sa kanilang pagkarelihiyoso at mahigpit na paniniwala. Salamat na lamang at nakatagpo ako ng lalaking tunay na nagmahal sa akin at hindi ako pinabayaan, si Jojo. Bagamat halos isumpa ako ng aking mga magulang sa kanilang galit at pagkadismaya, ginapang nila ang buhay namin, nagtatrabaho ng lampas sa kanilang makakaya para lamang makapag-aral ako at magkaroon ng magandang kinabukasan. Sila kasi ay naniniwala sa kasabihang ni ang edukasyon ay susi sa magandang kinabukasan. Isang araw, nagtaka ako kung bakit biglang sumulpot si Jojo sa aking tinitirhan sa Maynila. Nakasuot siya ng kanyang paboritong checkered na polo na laging kong inaasar na butas-butas na at may dalang bag na punong-puno ng kakanin na galing sa probinsya nila. Bakit ka nandito? Akala ko ba'y ayaw sa akin ng mga magulang mo? Baka magalit sila kapag nalaman nilang pumunta ka rito, tanong ko sa kanya habang pinipigilan ang ngiti. Ngumiti si Jojo. Ngiti na nakapagpagaan ng loob ko at nagpaparamdam ng pag-asa. May maganda akong balita. Pinayagan na ako nila nanay at tatay na samahan ka pabalik sa probinsya nyo. Hindi na daw nila ako pagtataguan sa ilalim ng mesa. Totoo ba yan? Hindi ako makapaniwala. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko at ang paninikip ng dibdib. Naman, hindi ako pupunta rito kung galit pa rin sila sa akin, no? Baka gusto mo pang magstay dito at maging madre, biro niya sabay kindat. Alam kong nagalit ang aking mga magulang dahil graduating na ako sa kursong education nang mabuntis ako. Pangarap ko pa naman na makapagsuot ng toga at makatanggap ng diploma. Pero pinanagutan naman ako ni Jojo at hindi niya sinabi sa akin na titigil ako sa pag-aaral. Sinabi niya na mag-aral ako kahit buntis ako dahil handa siyang akuin ang gastusin ko sa kolehiyo. Sabi niya, hindi hadlang ang pagiging magulang para maabot ang iyong mga pangarap. Huwag na, sagot ko. Alam ko namang mahirap ang trabaho mo bilang isang kargador sa pier. Minsan pa nga'y halos hindi ka na umuwi para lang makapagtrabaho. May naipon naman akong pera para sa panganganak ko. Ipinapangako ko, handa akong gawin ang lahat para sa inyo ng magiging anak natin, sabi ni Jojo, habang hinahawakan ang kamay ko. Kaya nga kita nagustuhan, di ba? Dahil masipag ka at maalaga. Hindi ka nagrereklamo kahit mahirap ang buhay. Sabi nga nila, kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Teka, ano pala ang magiging kabuhayan natin kapag uwi tayo sa probinsya nyo? Tanong ko, habang iniisip kung paano kami mabubuhay sa probinsya. Magbubukid ako. May lupa doon ang lolo ko dati. Marami ding mangga at nyog. Medyo malayo lang tayo sa bayan, pero masasanay ka rin kapag tumagal ka na doon. Kung sa tingin mo ay makakabuti yan, sige, sagot ko. Nakausap ko na rin yung mga magulang ko at okay naman sa kanila eh. Pero ang sabi nila, kapag sinaktan mo ako, umuwi na lang daw ako sa kanila. Magagawa ko bang saktan ang babaeng mahal ko? Ikaw talaga. Alam mo naman na kayo na ang buhay ko, ikaw at ang magiging anak natin. Sabay naming binitawan ang mga katagang ikaw at ako magpakailanman. Hindi ko alam na ang mga katagang iyon ay magiging isang sumpa. Dinala ako ni Jojo sa kanilang probinsya sa Bicol. Bumiyahe kami ng halos isang buong araw. Sobrang layo at 2 tricycle ang sinakyan namin bago kami nakarating sa bahay nila na halos natatakpan na ng mga baging at halamang gumagapang. Ang bahay ay may kakaibang amoy, halo ng lupa, lumot at isang matamis na amoy na hindi ko mawari kung saan nang gagaling. Doon, naabutan namin ang nanay niyang naglalaban ng kutson sa labas ng bahay. May kalakihan ang kanyang katawan at punong-puno ng kulubot ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay tila ba walang buhay at ang kanyang ngiti ay parang isang maskara. Halos hindi ito natuwa nang makita niya ako, pero nagpatay mali siya lamang ako habang nakangiti sa kanya.
May napansin akong kakaiba sa lugar na yon, parang may nakamasid sa amin mula sa dilim. Magandang umaga po, nanay. Pasensya na kung hindi ko nasabi na ngayon ako uwi. Ito nga pala si Grace, ang asawa ko. Buntis po siya ng 3 buwan. Tiningnan ako ni Nanay Maret mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin ay tila ba tumatagos sa aking kaluluwa. Abat tinotoo mo talaga na dalhin mo ang babaeng yan dito? Hindi ba sinabi ko sa'yo na hayaan mo muna yan sa poder ng magulang niya hanggang sa mga anak? Ba't nandito yan? Tanong niya na may halong pagtataka at inis. Ayoko naman pong may masabi ang mga magulang sa akin ni Grace. Ayoko nang ipasa ko sa kanila yung obligasyon ko, sagot ni Jojo. Hay nako! Kung trabaho lang sana ang inaatupag mo doon sa Maynila, hindi ka sana nakabuntis. At ikaw namang babae ka, dikit ka nang. Dikit siguro sa anak ko, ano? Pasensya na po, nanay, sagot ko na may paggalang. Huwag niyo naman sumitan si Grace, baka mamaya matakot yan sa inyo, depensa ni Jojo. Nga! Anong plano mo? Titira kayo dito sa poder ko, tanong ni Nanay Maret. Oho! Hayaan niyo po, kapag nakaipon na ako, magpapatayo ako ng kubo namin. Basta, desisyon ko ang masusunod sa pamamahay na to. Opo, sagot ko. Inaamin ko na natakot ako sa nanay ni Jojo. Masungit siya, masakit kung magsalita, at higit sa lahat, medyo may pagkasama ang ugali. Kinakabahan ako sa tuwing tinitingnan niya ako. Parang may nakikita siyang hindi ko nakikita. Hindi ko alam kung talagang ganun lang siya mag-welcome ng bisita niya, pero hinayaan ko na lang din may napapansin din akong kakaiba sa kanya, parang hindi siya tumatanda. Sa unang linggo ng pagsasama namin, halos araw-araw itong nagagalit sa akin, kahit sa maliit na bagay. Isang araw, naglaba ako at nalagyan ko ng detergent ang damit niya kaya pumuti yon. Sobra siyang nagalit sa akin at kung ano-anong masasakit na salita ang binitawan niya. Sinabi niya na wala akong kwenta at pabigat lang ako sa buhay nila. Sabi niya, sana hindi ka nalang ipinanganak. Kumampi naman sa akin si Jojo. Nay, buntis po si Grace. Maghinay-hinay lang po kayo sa mga pinagsasabi niyo sa kanya. Pati rin po sa inyo, nag-aalala ako Paano kung ma-high blood na lang kayo at atakihin sa puso? Naku, itong asawa mo talaga, walang kaalam-alam. Hindi ko naman inutusan na isama niya sa paglalaba ang mga damit ko. Hoy, Grace! Ipaang sabi ko sa'yo, yang asawa mo na lang ang sikasuhan mo. Nahihiya lang naman po si Grace kaya siya tumulong sabi ni Jojo. Pasensya na po kayo sa akin. Hindi ko po kasi napansin na nahalo pala sa puti yung bagong damit nyo. Sorry po sa susunod. Grace, hayaan mo na lang ang mga labahin ni nanay. Ang maganda mong gawin magpahinga ka. Ako na rin ang maglalaba. Buntis ka kaya ayokong kumilos ka ng sobra dito sa bahay. Ipalibhasa, matigas ang ulo. Ganyan talaga mga laking Maynila Simula nga po pala bukas, kailangan ko nang mag-umpisang magtrabaho sa bukid. Iwasan niyo na lang ang araw-araw na pangangaral kay Grace para walang gulo. Okay po ba yun, Nay? Hoy! Nakakainis. Padabog na lumabas si Nanay sa bahay. Umiti sa akin si Jojo para lang mapakalma niya ako. Ganyan talaga si Nanay, palaging galit. Pero ang totoo niyan, mahal ka din yan, kagaya ng pagmamahal niya sa akin. Ba't ba kasi siya laging nagagalit? Parang hindi na nga siya pagod na magsalita ng magsalita. Naku, mabuti na lang wala tayong kapitbahay. Dahil kung meron, naku Jojo, mapapahiya talaga ako. Huwag ka nang magtampo sa kanya. Kaya siya nagagalit sa'yo kasi marami kang ginagawa dito sa bahay. Ang gusto niya kasi, nakikita kanyang nagpapahinga. Naku, baka kapag nakita ako noon na nakahilata dyan, baka buhusan ako ng mainit na tubig. Mabuti na lang hindi ka nagmana ng ugali sa kanya. Kung ano man ang pinapakita ni nanay na ugali sa'yo, huwag mong isipin dahil hindi talaga ganon ang pagkatao niya. Maniwala ka sa akin. Wala naman akong magagawa kundi mag-adjust para lang pakisamahan ang nanay niya.
Sabi nga nila, kung gusto mong manirahan sa Roma, gawin mo ang ginagawa ng mga Romano. Isang umaga, umalis si Jojo para pumunta sa bukid. Bago siya umalis, binalaan niya ako na huwag lalabas ng bahay at huwag makikipag-usap sa kahit sino. May kakaiba daw kasing nangyayari sa lugar nila at natatakot siya para sa kaligtasan ko at ng aming anak. May mga nagpapakita daw na tikbalang at kapre sa gabi, at may mga naririnig na kakaibang ingay sa kakahuyan. Kami na lang ang naiwan ni Nanay Maret sa bahay. Lumabas ako para magpahangin sa bakuran namin, at nagulat pa ako nang bigla siyang dumating at malakas na hinila ang braso ko papasok sa loob ng bahay. Halos mapunit ang aking braso sa kanyang puwersa. "Nay, ano pong problema?" tanong ko, habang sinusubukang tanggalin ang kanyang mahigpit na pagkakahawak. "At nagtatanong ka pa? Bakit ka lumabas nang hindi nagsasabi sa akin? Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa iyo Huwag naman po kayong masyadong Nay. Pumunta lang po ako sa bakuran at nagpahangin. Hindi naman po ako lumayo Kahit na. Kapag sinabi ko na hindi ka lalabas, yun ang sundin mo. Naiintindihan mo ba? Baka makasalubong mo pa ang mga engkanto." "Hindi po. Hindi ko po talaga maintindihan. Bakit po kahit lumabas lang ako sa pintuan, masyado kayo nagagalit sa akin? Nagtataka talaga ako Wala naman kayong paliwanag na sinasabi sa akin. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Basta, kapag sinabi ko na ayaw kong lumalabas ka ng bahay, sundin mo. Tandaan mo, wala kang kakilala dito. Baka mapano ka, baka yung apo ko na nasa sinapupunan mo madamay pa." Hay, ewan ko ba dito kay Jojo? Sa dinami-dami ng babae sa mundo, bakit ikaw pa ang pinili niyang maging nanay ng anak niya? Hay naku! Grabe naman po kayong magsalita sa akin. Kahit hindi ako sumasagot tinatanggap ko na lang. Mga sinasabi niyo Hindi na rin siya umimik at kaagad akong tinalikuran pagkatapos niya akong pagsabihan. Pumasok ako sa loob ng kwarto at nagkulong doon habang umiiyak. Ang kanyang mga salita ay parang mga kutsilyo na tumutusok sa aking puso. Hapon na nang makauwi si Jojo galing sa bukid. Halos hindi na siya makalakad sa sobrang pagod. Nagtaka naman ito na makitang mugto ang mga mata ko. "Grace, bakit nalalaki na naman ang eyebags mo? Huwag mong sabihin sa akin na nag-away na naman kayo ni Nanay. Nagsisisi na talaga ako na sumama ako sa'yo dito. Bakit? Ano bang nangyari?" Lumabas lang ako at nagpahangin doon sa bakuran. Tapos nagalit na siya kaagad sa akin. Basta, marami pa siyang sinabi. "Hindi naman pinapabayaan ko kayo ng nanay mo Pero ano kasi, parang sumusobra na kasi siya. Hindi niya man lang inisip kung ano yung mararamdaman ko sa mga pinagsasabi niya. Hindi naman sa kinakampihan ko si Nanay Pero kung anong gusto niya, pwede bang sundin mo na lang? Alam niya kasi na yun talaga ang makakabuti para sa'yo, lalo na't buntis ka." Bumalik na lang ako sa pagkakahiga. Ewan ko ba, pero ang sama rin ng loob ko kay Jojo. Pakiramdam ko kasi pinagkakaisahan nila ako ng nanay niya. Wala man lang itong ginagawa kahit harap-harapan akong sinisigawan at pinapagalitan ng nanay niya. Parang wala akong halaga sa kanila. Hanggang isang gabi, hinal na hinal si Jojo nang makarating sa bahay. Nakita kong may bahid ng dugo sa suot niyang damit kaya kinabahan naman ako. "Anong nangyari sa'yo? Sino nakaaway mo doon sa bukid?" Isang nilalang ang tumambang sa akin doon sa bandang ilog. Bigla niya lang akong sinalakay. Mabuti na lang din at mabilis kong nakuha ang itak ko kaya nakalaban ako sa kanya. "Anong klaseng nilalang ang nakaharap mo?" Isang nilalang na parang isang gorilla ang itsura. Ang buong akala ko mamamatay na ako doon. Nasugatan niya ako dito sa bandang leg kaya may dugo yung damit ko. Sobrang lakas niya, ang bilis pa niyang kumilos. Ipagpasalamat na lang natin na ligtas ka. Sa susunod, huwag kang magpapagabi dahil baka muli kang atakihin ng nilalang na yon. Nay, malakas talaga ang kutob ko na isang aswang ang nakasalubong ko kanina. Alam kong sinadya niyang tambangan ako. Yun din ang nasa isip ko.
Kaya ikaw Grace, mag-iingat ka sa lahat ng mga kilos mo dito sa lugar na to dahil hindi mo kilala ang mga tao na nakapaligid sa atin. Malay mo, hindi mo alam na isang aswang na pala ang nakakausap mo ah. Opo. Magpapalit lang ako ng damit saka gagamutin ko na rin ang mga sugat ko. Sobrang sakit. Bumaon talaga yung kuko ng halimaw na yun sa akin. Halos hindi ako makagalaw. Dahil sa nangyari kay Jojo, natakot ako bigla ng mga oras na yon. Hindi ako makatulog sa kakaisip kung anong klaseng nilalang ang sumalakay sa kanya. Baka totoo nga ang sinasabi nila na maraming aswang sa lugar na ito. Baka ako ang susunod na biktimahin nila. Sabi nga nila, kapag nakita ka ng aswang, hindi ka na makakatakas pa. Kinaumagahan, may bumisitang babae sa bahay. Kasabay din nito ang isang lalaki na kaedad lang din ni Jojo. Kilala ang babae bilang si Fina, ang kapitbahay na laging nakabuntot kay Nanay Maret. Kilala naman ang lalaki bilang si Pio, ang barkada ni Jojo na laging nakaalalay sa kanya. Nagkataon na hindi pa nakaalis ang asawa ko papunta sa bukid, kaya pinagtimpla ko sila ng kape habang nag-uusap sila. Ang babae ay may matalas na tingin at ang lalaki naman ay may mahabang buhok at mukhang siga. Jojo, mabuti ka pa, meron ka ng asawa. Samantalang ako, hanggang ngayon single pa rin. Parang wala talagang babaeng isinilang dito sa mundo na para sa akin ah, sabi ng lalaki na mukhang siga. Ikaw talaga. Siyempre meron, kaso hindi pa kayo pinagtagpo. Alam mo ba, Ong, si Grace, siya ang pinakamagandang babae doon sa Maynila, kaya binuntis ko kaagad. Kaya nga eh. Baka naman may kamag-anak pa si Grace. Pakilala mo naman ako, sagot ng lalaki na may halong pananabik. Parang wala na eh. Saka habang tumatagal, pumupugi ka. Imposibleng wala kang nobya ngayon. Wala nga talaga. Teka, napaano yung leg mo? Bakit may mga kalmot ka? Tanong ng babae na may halong pag-aalala. Huwag mong sabihin na nagsisiping pa kayo ni Grace kahit nabuntis siya, biro ng lalaki na ikinangiwi ko. Hindi ah. Ano to? Kagabi kasi ah, nanggaling ako sa bukid. Meron akong nakasalubong na isang nilalang. Bigla akong sinugod eh. Himala nga at nabuhay pa ako. Baka hindi ko oras para mamatay, kwento ni Jojo. Tama ba ang narinig ko, Ong? Tanong ng babae. Opo, at Fina. Kaya ako nandito para sabihin na may nabiktimang bagong silang nasanggol kagabi. Nangyari yon. Namatay at nakitang nawala yung lamang loob niya. Kawawa yung nanay talaga. Sobrang naiyak siya sa nangyari. Kapag sa akin siguro nangyari yon, baka nabaliw na din ako. Hindi lang sanggol ang nabiktima kagabi, kundi pa pati yung isang magsasaka rin na nagtatrabaho sa bukid. Sigurado ka ba, Pio? Tanong ni Ate Fina. Nakaulat na sa barangay ang lahat dahil maagang dumulog sa barangay ang mga kamag-anak ng magsasaka. Siguro kung hindi ako nakaligtas kagabi, baka ako na yung namatay, sagot ni Pio. Kaya nga sinasabihan ko na itong si Jojo na huwag magpagabi lalo pat buntis pa itong asawa niya. Posibleng sundan siya ng aswang pauwi dito. Natatakot talaga ako dahil baka may makaamoy sa bata dyan sa sinapupunan niya. Hindi ko talaga makakalimutan na noon pa maraming aswang na nakatira dito sa atin. Hindi ko naman inisip na hanggang ngayon ay meron pa rin, sabi ni Ate Fina. Tama ka, Jojo. Mga aswang ang nambiktima sa mga yon. Kahit doon sa barangay, aswang rin ang pinagbibintangan nila. Kaya nga eh, magpapakabit na ng solar light sa barangay para kahit papaano ay hindi makapalag ang aswang sa gitna ng kalsada dahil may ilaw. Sobrang delikado talaga ang sitwasyon ng asawa ko ngayon dito. Huwag kang mag-alala, Jojo. Gagawa ako ng paraan para hindi malusutan ng aswang ang bahay natin. At ikaw naman Grace, iwasan mo talaga ang makipag-usap kahit kanino ha. Para din to sa kaligtasan niyo ng anak mo, payo ni Ate Fina. Opo, nanay, sagot ko. Nay, aalis na ako ha, paalam ni Jojo. Kaya lang naman ako naparito para kamustahin ka.
Kung may panahon ka mag-inuman naman tayo, sabi ni Ate Faina. Sige, sa susunod na linggo para pwedeng-pwede ako. Punta ka lang dito sa bahay at isama mo pa yung ibang tropa, sagot ni Jojo. Aalis na rin ako, Aling Maret. Saka nga pala, may niluto akong adobong manok kanina. Dinalhan ko kayo. Naku, Faina! Maraming salamat dito sa dala mo ha. Dumalaw lang kayo dito sa susunod, Ate Fina, pasasalamat ni Nanay Maret. Aba, naman. Alam mo naman na itong nanay mo lang ang close ko dito. Lahat kasi sila nainggit sa akin, kaya ayun galit sila. Natawa na lang din kami sa sinabi ni Ate Faina. Nang makaalis na ang mga ito, sunod naman na nagpaalam si Jojo sa amin. Sobra akong natatakot para sa sanggol na nasa tiyan ko dahil anuman oras ay maaari kaming mawala kapag nalaman ng mga aswang na may buntis na nakatira sa bahay namin. Sabi nila, kapag gusto ng aswang ang isang bagay, gagawin niya ang lahat para makuha ito. Narinig mo naman siguro ang sinabi nila. May aswang na nambibiktima dito kaya mag-ingat ka palagi. Yun talaga ang totoong rason kaya ayaw kitang palabasin ang bahay lalo na kung dumidilim na. Naiintindihan ko naman po, sagot ko. Pasensya na po kung mulit ako. Hindi ko naman alam na ganito pala ang nangyayari sa lugar nyo paumanhin ko. O tsaka nga pala, okay lang ba sa'yo kung utusan kitang pumunta sa talipapa? Lalagyan lang kita ng bawang tsaka asin sa bulsa mo. Saka itong luya, itali mo sa damit mo ha. At siguraduhin mong walang makakakita. At isa pa, walang aswang na nagbibiktima kung may araw, sabi ni Nanay. Opo, ayos lang po Nay. Maganda daw po sa buntis yung naglalakad, saka magandang exercise din po yun para sa akin, sang-ayon ko. Umalis ako sa bahay at pumunta sa talipapa. Bali isang talipapa lang ang nandoon kaya halos lahat ng mga tao doon sa barangay doon talaga bumibili. Nagtitinda sila ng iba't ibang uri ng gulay, prutas, isda, at karne. Napatili na lamang ako sa sakit ng may nakaapak ng paa ko. Aray ko naman po iha. Nako, pasensya ka na. Hindi kita napansin. Ayos lang po. Ang sakit talaga ng paa ko. May kabigatan rin po pala kayo sabi ko. Tumaba kasi ako nung nagkaedad na Dayo ka ba dito o nagbakasyon ka lang? Tanong ng matanda na may mapanuring tingin. Nakasuot siya ng barong Tagalog at may hawak na tungkod na gawa sa kahoy. Asawa po ako ni Jojo, yung anak ni Nanay Maret. Kakarating lang po namin dito. Mga 2 linggo na ang nakalipas. Dito na po kami ngayon nakatira. Sige na po. Mauna na po ako sa inyo ha. Sandali mag-iingat ka iha lalo pa at buntis ka. Narinig niyo naman siguro ang balita tungkol sa aswang na nananalasa, paalala niya sa akin na parang may ibang kahulugan. Ang kanyang mga mata ay tila ba may tinatagong lihim. Sa mga sandaling yon, naalala ko na mahigpit akong pinagbilinan ni Nanay Maret na huwag makipag-usap sa ibang tao. Aalis na sana ako para talikuran siya pero bigla nitong hinawakan ang tiyan ko. Ang kanyang kamay ay malamig at parang may kakaibang enerhiya. Ay teka li. Huwag niyong hawakan yung tiyan ko Ano naman masama kung hahawakan ko? Tanong ng matanda na may malapad na ngiti. Alisin niyo ang kamay niyo sa tiyan ko dahil kung hindi, sisigaw ako dito, banta ko. Hindi nga kita kilala pero basta-basta na lang kayong nakahawak. Hindi naman ako masamang tao Gusto ko lang maramdaman kung malikot ang anak mo dyan, sabi niya na may nakakalokong tono. Kana nga. Nakakainis, inis kong tinalikuran at umuwi na rin ako sa bahay. Sa loob-loob ko ay nagdadasal ako na sana walang masamang mangyari sa akin at sa aking anak. Hindi ko muna binanggit kay Nanay Maret ang tungkol sa matandang lalaki na humawak sa tiyan ko. Sabi nga nila, huwag mong sabihin ang iyong lihim sa kahit sino dahil baka magamit ito laban sa'yo. Oh Grace, kumusta naman ang pagpunta mo sa talipapa? Wala namang naglakas loob na lumapit sa'yo, tanong ni Nanay Maret na may halong paghihinala. Wala naman po Nay. Anay, magpapahinga lang po ako ha.
Medyo napagod po kasi ako sa sobrang paglalakad eh. O siya, si Je. Ay teka. Bakit pinagpapawisan ka? Masama ba ang pakiramdam mo? Tanong niya na may matalas na tingin. Hindi na eh. Sa init lang po siguro. Sige na, magpahinga ka na. Tatawagin na lang kita kapag nakaluto na ako. Kaagad naman akong pumasok sa loob ng kwarto namin. Pagkahiga ko pa lamang sa kama ay bigla na naman akong nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Ang sakit ay mas matindi kaysa dati. Parang may humihila sa loob ng aking sinapupunan. Sinubukan kong magdasal, bumigkas ng Ama namin at Aba Ginoong Maria, ngunit ang sakit ay hindi pa rin nawawala. Sa halip parang mas lalo pa itong tumitindi. Nanginginig ang buo kong katawan at halos hindi ako makahinga. Parang may kamay na humahawak at pumipigas sa aking tiyan mula sa loob. Hindi ko na kayang tiisin ang sakit. Sinubukan kong tumayo para humingi ng tulong, ngunit bigla na lamang akong natumba sa sahig. Nawalan ako ng malay. Nagising ako sa isang madilim na silid. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang kandila na nakapatong sa isang lumang mesa. Ang silid ay may kakaibang amoy, amoy ng dugo, lupa, at isang matamis na amoy na nakakahilo. Tumingin ako sa paligid at napansin kong hindi ito ang kwarto namin sa bahay ni Nanay Maret. Ang silid na ito ay mas maliit, mas madilim, at mas nakakatakot. May mga kakaibang bagay akong nakita sa paligid, mga tuyong dahon, buto ng hayop, at mga larawan ng mga santo na nakabaliktad. Parang nasa loob ako ng isang altar ng mga demonyo. Sinubukan kong tumayo, ngunit bigla na lamang akong nakaramdam ng matinding sakit sa aking tiyan. Napahiyaw ako sa sakit. Hinawakan ko ang aking tiyan at napansin kong may kakaibang pakiramdam dito. Parang hindi na gumagalaw ang sanggol. Bigla na lamang may narinig akong boses na nanggagaling sa labas ng silid. Gising ka na pala, sabi ng boses. Napakunot no ako. Sino yan? Nasaan ako? Tanong ko. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka dito, sagot ng boses. Malapit na ang panahon. Kinilabutan ako. Anong ibig mong sabihin? Sino ka ba? Malalaman mo rin, sagot ng boses. Sa ngayon, magpahinga ka na. Bigla na lamang nawala ang boses. Naiwan akong nag-iisa sa madilim na silid. Lumipas ang mga oras. Hindi ako makatulog sa sobrang takot. Sinubukan kong mag-isip kung paano ako makakatakas sa lugar na ito, ngunit hindi ko alam kung saan ako pupunta. Wala akong kakilala dito maliban kay Jojo at sa kanyang nanay. Ngunit hindi ako sigurado kung mapagkakatiwalaan ko pa ang mga ito. Bigla na lamang may narinig akong kaluskos sa labas ng silid. Natakot ako at nagtago sa ilalim ng mesa. Bumukas ang pinto at pumasok si Nanay Maret. May dala siyang isang bowl na may lamang kakaibang likido. Ang kanyang mga mata ay tila ba walang buhay at ang kanyang ngiti ay parang isang maskara. Naini. Sabi ko, nanginginig ang boses. Huwag kang matakot, Grace, sabi ni Nanay Maret. Gagawin ko lang ang nararapat. Lumapit siya sa akin at inilapag ang bowl sa mesa. Inumin mo yan, sabi niya. Para gumaling ka. Tiningnan ko ang likido sa bowl. Ito ay may kakaibang kulay, itim na may halong pula. Ang amoy ay nakakahilo. Ano yan? Tanong ko. Gamot yan, sagot ni Nanay Maret. Para sa'yo at sa anak mo. Hindi ko yan inumin, sabi ko. Natatakot ako. Huwag kang mag-alala. Hindi yan makakasama sa'yo, sabi ni Nanay Maret. Gusto ko lang kayong tulungan. Hindi ako naniniwala sa'yo, sabi ko. Alam kong may binabalak ka. Huwag kang magsalita ng ganyan sa akin, sabi ni Nanay Maret. Ako ang tumulong sa'yo simula nang dumating ka dito. Ako ang nag-alaga sa'yo. Ako ang nagbigay sa'yo ng tirahan. Pero bakit mo ako dinala dito? Tanong ko. Bakit mo ako ikinulong sa silid na ito? Hindi sumagot si Nanay Maret. Tinitigan niya lang ako ng masama. Sasabihin mo sa akin o sisigaw ako, banta ko.
Bigla na lamang umiti si Nanay Maret. Ngiti na nakakatakot, ngiti na hindi ko makakalimutan. Gusto mo bang malaman ang totoo? Tanong niya. Sige, sasabihin ko sa'yo. Matagal na akong naghihintay sa'yo, Grace, sabi ni Nanay Maret. Matagal na kaming naghihintay sa'yo. Sino kayo? Tanong ko. Kami ang mga tagapagbantay, sagot ni Nanay Maret. Kami ang nagbabantay sa lugar na ito sa loob ng maraming taon. At ikaw, Grace, ikaw ang napili. Para saan? Tanong ko. Para sa sakripisyo, sagot ni Nanay Maret. Kailangan naming magbigay ng sakripisyo para mapanatili ang aming kapangyarihan. Hindi ako papayag, sabi ko. Wala kang magagawa, sabi ni Nanay Maret. Nakatakda na ang lahat. Bigla na lamang may narinig kaming kaluskos sa labas ng silid. Pareho kaming napatingin sa pinto. Bumukas ang pinto at pumasok si Jojo. May dala siyang itak. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Nay, sigaw ni Jojo. Anong ginagawa mo dito? Jojo, anak eh. Sabi ni Nanay Maret. Hindi mo naiintindihan eh. Hindi kita naiintindihan, sigaw ni Jojo. Ikaw ang hindi nakakaintindi. Alam ko ang lahat. Alam ko na aswang kayo. Alam ko na gusto niyong kainin ang anak ko. Jojo, anak, huwag kang makinig sa kanya, sabi ni Nanay Maret. Niloloko ka lang niya. Hindi ako naniniwala sa'yo, sabi ni Jojo. Alam ko ang totoo. Humarap sa akin si Jojo. Grace, tumakbo ka. Lumayo ka sa kanila, sigaw niya. Tumakbo ako papalabas ng silid. Tumakbo ako sa kakahuyan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, ngunit alam kong kailangan kong makalayo kina Jojo at Nanay Maret. Hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko. Ang aking asawa ba o ang kanyang ina? Pareho silang nagpapakita ng pagmamahal sa akin, ngunit pareho rin silang naglilihim ng isang bagay. Habang tumatakbo, bigla na lamang akong nakaramdam ng matinding sakit sa aking tiyan. Napahiyaw ako sa sakit at napahawak sa aking tiyan. Hindi pa tapos ang lahat, Grace, narinig kong sabi ng isang boses. Napalingon ako at nakita ko si Nanay Maret na nakatayo sa likuran ko. May hawak siyang itak. Hindi kita hahayaan na makatakas, sabi ni Nanay Maret. Kailangan mong tuparin ang iyong tungkulin. Hindi ako papayag, sabi ko. Wala kang magagawa, sabi ni Nanay Maret. Itinaas niya ang kanyang itak at sinugod ako. Bigla na lamang sumulpot si Jojo at hinarang si Nanay Maret. Naglaban silang dalawa. Ang kanilang mga katawan ay nagbanggaan, ang kanilang mga itak ay nagtagisan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagkamuhi. Habang naglalaban, bigla na lamang may lumitaw na isang nilalang na parang gorila mula sa kakahuyan. Ang nilalang ay may mahahabang kuko at matutulis na ngipin. Ang kanyang mga mata ay pula at tila ba nagliliyab. Natakot ako at napahiyaw. Hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan. Sinugod na nilalang si Jojo at kinagat siya sa leg. Bumagsak si Jojo sa lupa. Lumapit sa akin ang nilalang at mumisi. Sa wakas, akin ka na, sabi niya. Bigla na lamang may narinig akong boses sa aking isipan. Grace, gamitin mo ang bawang. Naalala ko ang bawang na nakalagay sa aking bulsa. Mabilis kong kinuha ito at itinapon sa nilalang. Napahiyaw ang nilalang at umatras. Hindi ako makalapit sa iyo, sabi niya. Sinamantala ko ang pagkakataon at tumakbo papalayo. Tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa makarating ako sa isang ilog. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa tubig at nagulat ako sa aking nakita. Ang aking mukha ay puno ng dugo at putik. Ang aking damit ay punit-punit. Para akong isang baliw. Bigla na lamang may narinig akong boses na nanggagaling sa aking likuran. Hindi ka makakataka sa akin, Grace. Napalingon ako at nakita ko si Jojo na nakatayo sa likuran ko. Ngunit may kakaiba sa kanya. Ang kanyang mga mata ay pula at tila ba nagliliyab. Ang kanyang ngiti ay parang isang maskara. May dugo pa sa kanyang bibig.
Jojo, sabi ko. Hindi ako si Jojo, sabi niya. Ako ang aswang. Napakuyom ako ng aking kamao. Hindi ako papayag na makuha mo ang anak ko. Wala kang magagawa, sabi ni Jojo. Nakatakda na ang lahat. Sinugod ako ni Jojo. Tumakbo ako, ngunit mabilis si Jojo. Naabutan niya ako at hinawakan ang aking braso. Sa wakas, akin ka na, sabi ni Jojo. Matagal na kitang pinapangarap. Sinubukan kong kumawala, ngunit malakas si Jojo. Hindi ko siya kayang labanan. Huwag mo akong saktan, sabi ko. Parang awa mo na. Hindi kita sasaktan, sabi ni Jojo. Gagawin ko lang ang nararapat. Itinaas niya ang kanyang itak at itinutok sa aking tiyan. Napaluha na ako sa puntong ito. Ang susunod na mga pangyayari ay mahirap isulat. Pinikit ko ang aking mga mata at naghintay sa sakit. Ngunit hindi ito dumating. Binuksan ko ang aking mga mata at nakita ko si Jojo na nakatayo sa aking harapan. Ngunit hindi na siya si Jojo. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo at putik. Ang kanyang mga mata ay pula at tila ba nagliliyab. Ang kanyang ngiti ay parang isang maskara. Hawak niya ang kanyang itak. Ang itak ay puno ng dugo. Tumingin ako sa aking tiyan at napansin kong wala na ang sanggol. Wala na ang aking anak. Napahiyaw ako sa sakit. Hindi ko kayang tanggapin ang nangyari. Ang aking anak, ang aking pangarap, ang aking kinabukasan, lahat ay nawala. Simula ng araw na yon, alam kong hindi ko na muling masisilayan ang liwanag ng araw sapagkat ako na mismo ang naging dahilan ng aking pagkalugmok sa dilim. Kinain na ako ng aswang, kinain na ang puso ko, kinain na ang kaluluwa ko. Nawalan ako ng malay at bumagsak sa lupa. Ang aking huling alaala ay ang ngiti ni Jojo, ang ngiti ng aswang. Nagising ako sa kabilang buhay. Ako ay isang kaluluwa, isang espiritu, isang multo. Wala na akong katawan, wala na akong pangarap, wala na akong kinabukasan. Nagpalakad-lakad ako sa mundo, naghahanap ng kapayapaan. Ngunit hindi ko ito makita. Ang aking puso ay puno ng galit at pagkamuhi. Sinumpa ko ang aswang. Sinumpa ko si Jojo. Sinumpa ko si Nanay Maret. Sinumpa ko ang buong mundo. At mula noon, ako ay naging isang multo na naglalakbay sa mundo, naghahanap ng paghihiganti. Sabi nga nila, ang paghihiganti ay matamis, ngunit ito ay may lason. Ngunit wala na akong pakialam. Gusto kong maghiganti. Simula ng araw na yon, ako ay naging isang aswang. Ako ay naging isang nilalang na kinakatakutan ng lahat. Ako ay naging isang sumpa. Wakas,